Last po natin sa buong Pilipinas, meron tayong 4 na minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na ang headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Mas murang bigas magpaparamdam simula sa susunod na buwan ayon sa DA. Ronda Pilipinas. Parang multo lang ha. Kasabay ng pag-ulan, banta ng patuloy na pagragasa ng lahar, hindi pa rin inaalis sa gitna ng pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon. Ronda Pilipinas. Mahigit 100 pang illegal pogo hubs sa bansa, posibleng nag-ooperate pa rin ayon sa PAOK. Ronda Pilipinas. At mamaya, gaano nga ba nakahanda o gaano ba kahanda mga Pilipino sa kalamidad gaya ng pag-aalburuto ng bulkan? Alamin natin mamaya yan sa special report sa Siyasat. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, 3 katao patay sa pamamaril sa Montgomery, USA. Ronda Pilipinas. Balita sa sports, 5 Pilipinong boksingero sasabak na sa 2024 Paris Olympics. Ronda Pilipinas. Showbiz, Ninyo Mulak, niresbaka ng basher sa love life ng kanyang tatay. Ronda Pilipinas. At mamaya, pinakialaman ng iyong katrabaho ang social media account mo. Abangan ang kaparusahan niya mamaya sa Nako, Bawal Ito. Ronda Pilipinas. At mamaya din, totoo nga bang natutunaw ang taba sa katawan kapag pinagpapawisan? Alamin mamaya sa Let's Prove It! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas.
Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, mararamdaman na sa susunod na buwan ang pagbaba ng presyo ng bigas. Ito ang binigyan din ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa matapos na aprobahan ng National Economic and Development Authority o NEDA Board ang pagbabawas ng taripa ng imported na bigas hanggang 2028. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Asik de Mesa na makakabili na ang mga mamimili ng murang bigas 2 hanggang 3 linggo simula ngayon. Pag na-approve yan, karoon na ng mga necessary issuances. After kasi nun, yung mga imported na bigas, normally 2 to 3 weeks hanggang 1 buwan, na makarating yan mula sa country of origin. Depende rin kung gano'ng kalayo. Pag dito sa ASEAN, ano lang yan, mga ilang linggo bago makarating sa atin. Gayunman, iginiit ng DA official na handa silang umalalay sa mga magsasaka sa oras na maapektuhan ang presyo ng palay sa farm gate price. Nakahanda naman ang kagawaran, of course, na tulungan ng ating mga magsasaka sa pagbibigay ng mga additional na suporta at ayuda, lalong-lalo na sa kanilang production inputs, kagaya ng dagdag na pondo para sa fertilizers, yun ay inutos ng ating kalihim. Ganun na rin yung hopefully yung dagdag na pondo para sa ating National Food Authority para mas maraming magsasaka yung mabilhan na presyo. Kagaya ngayon, yung NFA Council Resolution, bili ng NFA ay 23 to 30 pesos para sa clean and dry na palay. Yan po ang, teka muna, Asek, di ba pagka imported na bigas tapos binenta sa Pilipinas, kaya ba ng mga kababayan natin yan na, kumbaga, minimum wage earner? Di ba nakakabili lang ng mga imported na bigas yung mga mayayaman? Di sila lang ang mababawasan ng presyo. Asek. Tanong lang yan. Yan po ang tinig ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, dinepensahan ng pamahalaan ang ginawang pag-aproba sa Comprehensive Tariff Program 2024 to 2028 na pinagtibay sa isinagawang NEDA Board meeting sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, hindi nila nakikitang kawalan sa gobyerno ang panatiliing mababa ang buwis sa mga produktong pang-agrikultura. Sa halipan niya ay panghihikayat pa ito para mapasigla at mas magkaroon pa ng economic activities na malalahukan ng mga tinatawag na vulnerable groups. Kabilang naman sa mananatiling may mababang taripa ay ang karning baboy, deboned meat, asukal at gulay. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng report. Paghuli sa mga unconsolidated mga jeepneys, sisimulan na ng LTFRB sa susunod na linggo. Dapat nga ho nang huhuli na kayo Di ba? Chairman, dapat nang huhuli na kayo. Hindi na kayo nagpapaalam. Parang sinasabi niyo, manghuhuli na kami, takbo na kayo. Parang ganun mangyayari, di ba? Wina-warningan pa no? Manghuhuli na kayo, wag na kayong magpapakita sa amin. Parang ganun ang basa ko Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Sisimulan na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa susunod na linggo ang paghuli sa mga unconsolidated PUVs sa buong Metro Manila. Ito'y bilang pagsunod sa ipinatutupad na Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Ayon sa LTFRB, may tuturing na kasing kolorum ang mga pampasaherong jeep na hindi sumailalim sa konsolidasyon sa pamumuno ng mga kooperatiba at korporasyon. Matatandaang natapos na ang palugit sa pagpapasa ng aplikasyon noong Abril 30 kung saan ay bigo ang ilang tsuper at operator na makisa tungo sa modernong transportasyon. Ayon sa ahensya, kanilang isasabay ang paghuli sa ikakasang 3 araw na tigil pasada ng mga grupo ng transportasyon sa darating na Hunyo 10 hanggang 12. At binigyang diin ni LTFRB Chairperson Atty. Chofilo Guadis III na dapat tiyakin ng mga pumapasadang jeep na mayroon silang prangkisa sa kanilang mga sasakyan upang hindi maantala ang biyahe ng mga pasahero. Batay na rin sa pagtataya ng LTFRB sa National Capital Region, 30,561 mula sa 49,593 o katumbas ng mahigit 81% ng mga pampasaherong sasakyan ang nakapag-consolidate na sa ilalim ng PUV-MP.
Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Pulis na nagpositibo sa drug test, sinibak na ng PNP. Kailangan naman patambay-tambay pa siya sa PNP. Alamin natin ang report ni Patrol 17, Jobel Peleño. Jobel, go! Tinanggal na sa pwesto ang isang pulis na miyembro ng PNP SAF o Special Action Force makaraang lumabas sa drug test. Result na positibo ito sa illegal na droga. Sinabi ni Special Action Force Director Police Brigadier General Mark Pespes, bukod tangi ang police patrolman sa nagpositibo sa 73 PNP SAF member na kanilang isinalang sa drug test. Nagkasa ng drug test ang SAF makaraang may matanggap na intel report na may kabaro silang dawit sa paggamit ng illegal na droga. Noong nakalipas na linggo, isinalang sa unang drug test ang pulis at isinailalim sa confirmatory drug test na muli ring nagpositibo. Wala nang nagawa ang PNP SAF member kundi aminin at tanggapin ang resulta ng kanyang confirmatory drug test. Nasa kustodiya na ngayon ng Holding and Accounting Unit ang pulis at mahaharap sa kasong administratibo. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Oy, ano magiging weather for today, ha? Ang ano ba yan? Friday, so dapat malaman po natin yung weather para alam natin kung itutuloy natin o ipopostpone natin yung lakad natin. Okay? Okay, so whether we like it or not, ito na ang ating magiging weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. At para sirain ang plano natin, para sirain ang ating magandang plano, narito po si Daryl Justin. Daryl, go! Masisira nga talaga to. Salamat, Dennis, at magandang umaga, Pilipinas. Narito ang aking weather report. Patuloy pa ring iiral at mararamdaman ang hanging habagat o southwest monsoon sa ilang bahagi ng bansa. Makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog at pagkidlat sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil pa rin po sa southwest monsoon. Samantala, ibang bahagi naman ng bansa ay makakaranas pa rin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may nakahiwalay ng mga pag-ulan o pagkulog at pagkidlat dulot ng localized thunderstorm. Habang patapos na ang El Nino at dapat na natin asahan ang La Nina sa mga susunod na araw. Hintayin natin syempre ang abiso ng pag-asa. Ang araw ay sumikat kanina ng 5:26 ng umaga at asahang lulubog ito mamayang alas 6:24 ng gabi. Bago tayo sa Kanlaon update, naglabas ng thunderstorm advisory kanina ang pag-asa 8:44 ng umaga kung saan inaasahan ng moderate to heavy rains sa Batangas at nakakaapekto ngayon ito sa Quezon sa loob ng 2 oras. So every now and then magbibigay tayo ng thunderstorm advisory update sa araw na ito. Samantala, update tayo sa mga bulkan. Unahin natin ang Kanlaon, nananatili pa rin sa alert level 2 ang bulkang Kanlaon. Posibleng maisama sa danger zone ang iba pang mga lugar na nasa loob na hindi na ng 5 kilometer active vent ng bulkan dulot ng posibleng magmatic eruption. Gayon din naman humalo na ang lahar sa pinagkukuhanan ng tubig sa Canlaon City kasunod ng pagputok ng bulkang Canlaon. Kaya ang mga residente ay pahirapang makakuha ng malinis na inuming tubig. Kaya mag-ingat, naglabas ng lahar advisory ang PVOX na dapat yung mga river streams dyan sa may Canlaon, ingat-ingatan natin ha. Sa Taal naman, tumaas ang ibinubugang volcanic sulfur dioxide sa bulkang Taal sa Batangas nitong Huwebes ayon sa PVOX. Sa abiso ng ahensya, nakapagtala ang bulkan ng 11,072 na tonelada kada araw ng volcanic sulfur dioxide emission mula sa main crater ng Taal. Dahil dito nagdulot ng hazy condition sa ilang bayan ng Batangas, kabilang ang Alitagtag, Laurel, Taysan, Tingloy, Lobo, San Nicolas at Batangas City, gayon din ang ilang parte ng Agoncillo, Balete, Lemery, Taal, Santa Teresita, Cuenca, Lipa City at Malvar. Pero ayon naman sa PVOX, posibleng humina ang hangin sa mga susunod na araw kung saan maaaring magdulot ng pamumuo ng VAG o volcanic smog sa mga kalapit na lugar ng Taal Volcano.
Samantala, sa mga oras na ito, wala pa tayong yellow o red alert na itinataas ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa mga grid natin sa bansa. At yan ang aking weather report, whether you like it or not. Ako si Daniel Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Tuloy ang mga balita sa Ronda Pilipinas at tiniyak ng House Committee on Agriculture na hindi maapektuhan ng mas mababang taripa sa imported na bigas ang suportang ibinibigay ng gobyerno sa mga rice producers. Kahit na itinaas o itaas sa 15 billion ang kasalukuyang 10 billion pesos sa halaga ng tulong na ibinibigay sa mga magsasaka gaya ng nais ng panukalang amyenda sa Rice Tariffication Law ay sasapat pa rin ang buwis na nakukolekta. Kada taon ay nagtatabi ng 10 billion pesos mula sa nakolektang taripa mula sa imported na bigas sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhanced Fund na ginagamit para sa mechanization, mas magandang kalidad ng binhi at pagsasanay ng makabagong farming technologies. Nilinaw naman ni Committee Chairman at Quezon First District Representative Mark Enverga na magpapatuloy ang pagtulong sa mga lokal na magsasaka kahit tapusin ang tariff collection para sa RCEP allocation. Batay sa datos ng Bureau of Customs, umabot na sa 21 billion pesos ang nakolektang taripa sa unang 5 buwan ng 2024 kumpara sa ipinanukalang halaga ng Rice Fund. Ronda Pilipinas. Sa pilitan ng pinalikas ng lokal na pamahalaan ng La Castellana, Negros Occidental ang mga residente sa barangay Biak na Bato matapos ang pagbulusok ng lahar bunsod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni La Castellana Mayor Almi Rumilla, mangilimutan, minabuti na nilang magpatupad ng forced evacuation dahil hindi pa mabatid ng PHIVOLCS kung gaano kalaki ang volume ng lahar na maaari pang umagos. Nilinaw din ni Mayor na ligtas pang daanan ang mga kalsadang nabalot ng lahar, pero kanyang binalaan ang publiko na posible pang ang pagragasa ng lahar sakaling magpatuloy ang pag-ulan. During the time na may lahar flow na umapaw sa daan, yung mga sitios ng Barangay Biak na Bato is pina-force evacuate na po natin kasi even the FIBO, hindi sila makapag-determine ang volume ng lahar if in case na todo ang ulan. So the local government unit decided na yung mga areas within 4 to 6 kilometer danger zone. Patuloy namang nagpapasaklolo sa national government si Mayor Mangilimutan dahil hindi nakakayanin ng LGU kung magpapatuloy pa ang aktibidad ng Kanlaon. Yung sa amin lang is our LGU could not afford if tuloy-tuloy po yung activities ng Mount Canlaon. So, yung mga hiningi lang namin na tulungan po kami, especially those on water, medicine, face mask is because marami na pong nagre-reklamo na mabaho yung sulfuric oxide na ini-emit ng Mount Canlaon. At saka, syempre, those displaced families na mabigyan po ng rarapat na tulong at saka yung mga farmers namin, Senator, malaki po pinsala, especially those vegetation. Kaya na panawagan ni Mayor. Panawagan ni Mayor Mangilimutan, huwag silang makalimutan. Tinig ni La Castellana, Negros Occidental Mayor Almi Rumilla, Mangilimutan sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng report mula sa probinsya. 7 wanted persons natimbog ng pulisya. Ayos! Alamin natin ang report ni Ronald Idol Domingo. Paring Ronald, go! Kakampanya laban sa kriminalidad ay 7 na namang wanted person ang naresto ng mga otoridad sa sinagawa nilang operasyon. Nahuli ng Sulana Police Station ang babaeng suspect sa kaso nitong Islander na may piyansang nagkakalaga ng 18,000 pesos sa Barangay Sentro, Northeast Sulana, Cagayan, si alias Allen. 24 years old, residente ng Barangay Sentro Norte, Santo Niño, Cagayan, ay inaresto naman sa Santo Niño Police Station sa kaso nitong robbery at may piyansang 48,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Samantala sa operasyon naman ng PNP Kalayaan ay inaaresto si alias Ador
62 years old, residente ng barangay Nagilian, Calayan, Cagayan, sa kaso naman itong Republic Act 9175 o Censo Act of 2002 na may piyansang nagkakalaga ng 48,000 pesos habang si alias Aris, 45 years old, ay naresto sa kasong Acts of Lascivious Business at may piyansang nagkakalaga ng 36,000 pesos. Kasong Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang kinasangkutan ng suspect na si alias Amari, 31 years old, residente ng barangay Fugo, Tuao, Cagayan, sa kaso nitong Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at may nakatalang piyansa na umabot ng 200,000 pesos para sa kanyang kaso. Dalawang suspect ang lumabag sa kasong PD 705 o Forestry Reform Code of the Philippines ang natimbog ng Gataran at Peña Blanca Police Station na sina alias Joel, 21 years old, at residente ng barangay Lapugan, Gataran, at si alias Erika, 40 years old, at residente ng barangay Manga, Peña Blanca, Cagayan. Ang pagkakaso ng 7 suspect ay dahil sa bisa ng mandamento de aresto na inisyo ng mga kinukulang judge laban sa kanila. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tulong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Oy! Gaano nga ba talaga tayo kahanda o ang mga Pilipino sa kalamidad gaya ng pag-alboruto ng bulkan? Mankanlaon, yung Taal naman ngayon nagpapapansin. Siguro sabi nung Taal, wala nang highlight sa akin. Naku, napakahirap pagkaganyan. Oo, alamin natin kung gaano tayo kahanda ang mga Pilipino o ang Pilipinas sa mga pagsabog ng mga bulkan na ito. Alamin natin sa Siyasat. Narito ang isang Siyasat Special Report. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Nito lamang Lunes, Hunyo 3, ginulantang ng pagsabog ng Bulkang Canlaon ang mga residente sa paligid nito, partikular sa lungsod ng Canlaon, Negros Oriental, bayan ng La Castellana at La Carlota City, Negros Occidental. Libu-libong residente ang nagsilikas habang itinaas sa Alert Level 2 mula sa Level 1 ang alert status sa Canlaon matapos ang explosive eruption nito mag-aalas 7 ng gabi noong Lunes. Tumagal ng 6 na minuto ang pagsabog ng Canlaon na nagbugari ng usok na aabot sa 5,000 kilometers bukod pa sa 81 naitalang volcanic earthquakes bago at matapos ang pagsabog. Daan-daang kabahayan, gusali at taniman kabilang na ang mga tubuhan ang nabalot ng abo. Makaraang makaranas ng ash fall habang nagdulot ng nakasusulasok na amoy ang ibinugang sulfur o asupre na umabot ng Bacolod. Isinailalim naman sa state of calamity ang Canlaon City at La Castellana habang mahigpit na pinayuhan ng Department of Health ang mga residente, lalo na sa paanan ng bulkan, na magsuot ng face mask upang makaiwas sa sakit na dulot ng volcanic materials. Sa kabila nito, nilinaw ni PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol na minor lamang ang naganap na eruption pero hindi nila inaalis ang posibilidad na muling sasabog ito. Ito anya ay dahil sa posibleng pattern ng eruption kada taon at batay sa mga nakaraang volcanic activity ng Canlaon. Hindi natin masasabi kung lalala siya in the next few days. Again, we have to look at the parameters every day to know kung lumalala ba yung mga measurements natin. Nag-worsen ba yung seismic, volcanic gases, and yung volcanic earthquakes, yung pamamaga ng vulkan. The last time it erupted was in December 2017, so halos 7 years na. And kapag titingnan natin yung frequency ng volcanic eruption ng Canlaon volcano since 1866, meron tayong 43 volcanic eruptions. Major eruption po yan. 43, yes, since 1866. So including this one, pang 43. So that's around halos every 3 years. So the last time it erupted was in 2017. That's almost 7 years na. Nasa
interval na natin. Tinukoy naman ni Maria Antonia Bornas, Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief ng FIVOX, ang mga posibleng senaryo sakaling magpatuloy o bahagyang humupa ang pag-alboroto ng Canlaon. Ayon kay Bornas, may 3 senaryo silang nakikita tulad ng kung mapanatili ang parameters, maaaring magkaroon ng phreatic at maikling explosive eruptions at magdulot ng small magnitude hazards na peligro sa mga nasa loob ng 4-kilometer permanent danger zone. Saklaw ng danger zone ang mga barangay Araal at Yubo sa La Carlota City, Sag-ang, Mansalanaw, Cabagnaan at Biak na Bato sa La Castellana, Minoyan, Murcia, Pula at Lumapaw sa Canlaon City at Kudkod sa San Carlos City. Bagamat bahagyang gumalma na, dapat pa rin anyang maging alerto ang mga Negrense at hindi rin nila inalis ang posibilidad na itaas ang Alert Level 3 at magkaroon ng magmatic eruption kung lumala ang seismic ground deformation at volcanic gas parameters. And kaya po namamaga ang bulkan because again, kapag for example ang magma, kahit po in quiescence siya, nagbubuga po ito quietly ng volcanic gas. So mainit po ito, and so yung volcanic gas mag-create po siya ng pressure, di ba, within the system. So nape-pressurize po yung bulkan. Minsan, pag masyado pong maraming volcanic gas o masyadong pressurized yung bulkan, namamaga din po yan. In fact, in Italy, yung isang malaking bulkan po nila doon, yung Caldera Campi Flegrei, na metro na po ang deformation na nasusukat mula pa po nung, I think, 1800s. No? Metro na ang inalsa ng lupa. This uplift are associated with simply the hydrothermal system. No? Tiniyak naman ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas ang tulong sa lahat ng mga apektadong residente. Batid na anya nila ang ganitong sitwasyon tuwing nag-aalburuto ang bulkan. Subalit aminadong hindi nila kayang i-predict ang aktibidad ng Canlaon kaya't patuloy silang nakikipag-ugnayan sa FIVOX at iba pang ahensya ng gobyerno. As lately, no, yung 2017, pag nag-i-erupt siya, isang beses, 2 beses lang. Kasi yung nature ng Mount Canlaon, kung baga dito sa amin, kung eruption lang, so medyo normal lang. But eruption happened on 6:51 last night. No, really caught an attention dahil merong kasamang apoy. As far as I can remember, no, the last eruption na medyo malakas-lakas nung meron na akong kumbaga karanasan, no, yung 1986. As of now, medyo mas yung kagabi, medyo mas malakas-lakas, pero tinitingnan ko yung crater ngayon, medyo kalmado siya. Nakatutok na rin ang Department of Health sa sitwasyon kasabay ng pagsasailalim sa Code White Alert sa mga ospital sa mga bayan sa paligid ng bulkan. Pinayuhan din ni Health Secretary Ted Herbosa ang mga Negrense, partikular ang mga may sakit sa baga, senior citizens, buntis at bata, maging ang mga bakwit, lalo't madalas ang hawaan ng sakit sa mga evacuation centers. Nag-release kami ng mga face mask, no, yung tinatawag na N95 para magamit, lalo na kasi yung level, particulate level, acceptable pa siya, pero pwedeng maapektuhan yung mga may asthma, may chronic obstructive lung disease, yung mga may sakit sa baga. Kaya very important yung pag-protect sa sarili na sa risk. So, binabantayan namin kung saan pumupunta yung mga dust, yung volcanic ash. Kasi doon apektado yung mga tao. At saka siyempre, dahil may mga na-evacuate, nakatutok rin ng Department of Health doon sa mga temporarily evacuated. Kung may mga sakit nakakalat at babantayan din natin, make sure na ang kanilang health needs ay mabigay ating mga regional office dyan sa Canlaon. Samantala, naniniwala ang siya sa team na hindi na dapat mabigla ang mga Pilipino sa mga ganitong uri ng natural calamity. Madalas makaranas ng mga kalamidad ang Pilipinas gaya ng bagyo, lindol at pagputok ng bulkan. Kaya't bihasa na ang bansa, lalo na ang gobyerno sa disaster response and mitigation. Naniniwala ang team na mga nagdaang kalamidad tulad ng pananalasan ng Super Typhoon Yolanda noong 2013 at 1991, Mount Pinatubo eruption ang ilan sa mga dapat maging batayan upang patuloy na palakasin at paunlarin ang disaster response ng Pilipinas. Mahalaga rin ang pagtutulungan ng gobyerno at taong bayan upang mas maging maayos, sistematiko at maaasahan ang disaster response ng bansa.
Sa ngalan ng siya sa team, ako si Dennis Antenor Jr., nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channels, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa Siyasat DWIZ Investigative Report. Ronda Pilipinas. Ako ang panawagan ko po dun sa mga mga naapektuhan ng bulkan. Kung meron ho kayong mga kamag-anak doon, lalo na dito sa Metro Mega Manila or ibang bahagi ng Pilipinas na hindi naapektuhan, tulungan po ninyo. Tulungan po ninyo. Pati yung mga kamag-anak nila sa ibang bansa, alam nyo na naapektuhan yung mga kamag-anak nyo dito, tulungan po natin. No? Tayo po lang. Hindi ho kaya ng gobyerno lahat yan. Oo. Sabi nga, the government can only do so much. Walang dyan. Magpapatuloy ng pagtulong yan ay tayo-tayo rin. Oo. Oy! Kumusta kayo mga kaastig? Gawin nating mas exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang hottest online sports betting platform na talaga magpapabago ng paraan mo ng pag-i-enjoy sa mga paborito mong games. Sa mga fans ng NBA, libre nyo pong mapapanood ang NBA playoffs sa arenaplus.net. Maaari ka pang manalo ng iba't ibang papremyo, kagaya ng sapatos, telepono, motorsiklo at brand new car. Lahat ng yan, ipamimigay sa Arena Plus NBA Playoffs. Lucky draw, up to 64 million pesos worth of total prizes. Bukod sa NBA, pwede mo ring masubaybayan ng mga live games ng local at international sports kagaya ng PBA, PBL, soccer, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay mo? Download Arena Plus app sa App Store or Google Play or manood sa arenaplus.net. Dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun, game responsibly! Ronda Pilipinas. Hoy, mamaya may pag-uusapan po tayo sa sobrang hirap ng buhay ngayon yung marami nawawala ng trabaho, yung iba talagang minimum wage lang. Sa sobrang taas ng bilihin at minimum wage lang tayo, may panahon ba tayo at saka may pagkakataon pa ba tayong mag-save? Paano tayo makakapag-ipon nito pagka ganito sitwasyon natin? Mamaya may makakausap po tayong isang eksperto. Oras natin! Oras natin, 36 na minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ang hirap ng buhay ngayon. Pataas ang bilihin, pati yung gasolina natin pataas ng pataas. Tapos ang dami nawawala ng trabaho. Philippine Statistics Authority na ang nagsabi na yung inflation ay masyadong bumibilis. So, sa ganitong sitwasyon, talaga bang kaya pang mag-ipon o mag-save ng Pilipino? At paano gagawin? Kasama po natin ang isang financial literacy advocate, si Mr. Arman Benco, ang ating suki tuwing Biyernes. Ayan. Sir Arman, magandang araw. Magandang araw, Dennis, at sa lahat ng karonda natin dito sa... Diretso na tayo, Sir Arman. Yes. May pagkakataon ba? May pwede kang ibigay na tip na pwede pang mag-save ang Pilipino? Yes. Unang tip na ating bibigay, yung laging nagiging katagayan, di ba? Laban lang. Kapit lang. Yun po, tungkol dito sa gusto natin o pinag-uusapan natin na makakapag-ipon pa ba in spite or despite ng nangyayari sa paligid natin? Ang sagot, yes. Una, lagay mo sa utak mo, lalaban ka at makakapag-ipon ka pa rin. Wag yung tawag nila sa English, losers mentality, defeatist attitude. Ay, wala na, kaya hinahayaan lang. Ano ang mga patunay na pwedeng lumalaban ka? Una, sa lahat, yung kinakapos man, may sapat, o yung may sobra, nakakaunti lang naman yung may sobra talaga, kaya kaya nila mag-ipon daw. Alam mo ba kung saan napupunta ang iyong pera?
Bago magsabi sa akin yung mga nagpe-personal financial coaching, sinasabi nilang hirap mag-ipon o kaya basta ngayon hirap mag-manage ng pera. Una, patunayan mo sa akin na talagang alam mo na hindi mo kaya mag-ipon, saan ba napupunta ang iyong pera? Meron kasing tatlo na napupuntahan ng pera. Sa English, ang kataga ko sa kanya, yung must have, better to have, like to have. Ano yung must have? Ay yung nireseta sa inyo ng doktor. Yung babayaran mong kuryente, yung bigas, yung pagkain. Okay? Kadikit ng must have, may better to have. Ano yung better to have? Kung nakasanayan mo, kasi must have transportation, yung pambayad sa gasolina o pambayad sa MRT. Transportation yun, must have. Pag minsan, nalilipat sa better to have. Anong ibig ko sabihin? Kung ikaw nasanay, kinalakihan mo, at ang kakayanan mo lang talaga ay mag-jeep, ang pinakamurang mode of transportation. Minsan, nagbe-better to have ka. Uy, na-late ka ng gising. Na-late ka ng gising. Kailangan mo mag-grab, kailangan mo mag-taxi. Okay. Better to have na. Transportation pa rin. Pero iniisip mo, ay, hindi, must have yan kasi kailangan pumunta. Better to have yun. And then, nandun lang yung... Kasi kung maaga ka nagising, wala kang problema ng ganun. Must have pa rin yung ano mo. Mura pa rin. Nakaipon o nakatipid ka. Iba po yung pag-iipon sa pagtitipid. Pag-iipon, yun yung you are acting na nagtatabi talaga ng pera. Yung nagtitipid ka, talagang may pinagagastosan ka, pero binawasan mo. So, hindi po yung pag-iipon pareho ng pagtitipid na wala na akong ipon, wala rin ako matitipid. Hindi po totoo yun. Kasi iba ang pagtitipid. For example na lang sa kuryente. Ito, talagang pinag-aralan ko personally for the past 12-15 years. Yung kuryente, di ba? Paano, talaga namang gagastusan mo yun, di ba? Hindi ka magsasave ako, hindi ko babayaran yung kuryente. Must have yun eh. Pero from 14,000 pesos, 15,000 pesos na kuryente, now down to 9 to 10,000, barely 10,000. 5,000 yun. Laki. Ipon na yun. Natipid. Pwedeng sa iba na gastos yun. Or talagang ininvest pa. Paanong pag-ipon o pagtitipid? Yung kailangan aralin mo lang talaga yung sistema eh. Magplantsa ka yung plantsa, pinakamalakas sa kuryente. Sa gabi ginagawa yun. Yung aircon, yung temperature, di ba? Yung pang mga Pilipino, uy, aircon, todo mo yung temperature sa 17, yung pinakamalamig. Mas magastos sa kuryente yun. Kailangan ilagay mo lang doon sa mga 22, 23, 24. Mahina ang konsumo nun. That alone, ang dami na ibaba na hindi mo kailangan na ang pag-ipon nanggagaling lang sa maliit na pera na pumapasok. Kaya iniisip nila kagad, wala akong maiipon, ang liit ng pumasok eh. Meron pa nga sa PSA, kanina, binabalita nung umaga, di ba? Meron pang underemployment. Hindi lang unemployment, underemployment pa. Tama. Ganito dapat kinikita ko, ito ang galing ko, experience ko, pero ito lang pinapasweldo sa akin. Hindi ako unemployed, underemployed. So, marami pang mga paraan ng kung hindi man direct na pag-ipon, pagtitipid. Ito, direct na pag-ipon. Ibahin niyo yung inyong lifestyle. Pansinin mo, Dennis, yung mga mayayaman. Yung totoong mga mayayaman. Sila ba yung mga nagsusuot ng mga sumisigaw, yung mga brand sa kanilang... Wala. Ang mga totoong mayaman daw, tawag nila sa Ingles, stealth wealth or quiet luxury. Hindi mo pansin na yung kinalakihan natin, halos pagkasing edad naman tayo pero mas matanda ako. Diba lagi sinasabi, tingnan mo yung mga mayayaman, hindi po to racist ha. Yung mga mayayamang inchik sa Binondo, bilyonaryo pero nakasando. Diba? Stealth wealth yun, tinatago nila yung yaman nila. Hindi dahil may illegal. Ganun lang talaga yung kaugalian. Bakit? Kasi sa kanila, ang pera, kita at yaman magkakaiba. So, yung pera, iniipon. Yung income, tinitipid. Yung yaman, yun yung pinupundar. So, kung iisipin natin, ipon lang at pera lang nakaikot ang buhay pinansyal natin, ayun nga, matatalo ka sa dami ng mga pangyayari sa ating paligid na hindi natin control. Ang control natin yung ginagastos natin eh. Sa lahat ng aktibidades sa pera, investing, magnegosyo, kumita,
magplano. Lahat yan hindi natin control. Ang control lang natin, gagastosan ba natin o hindi. Oo. So sabi, wala na akong maipon, ang liit nung pumasok. Baka kailangan mong hindi mag-ipon, but magtipid. Makakapagtipid ka. So, yung minimalism lifestyle, for example, ito, informal study na ginawa namin, sa isang cabinet ng isang regular adult, 30 to 35 adult na nagtatrabaho, ang kanyang cabinet, at tingnan mo, miski na sa lower class, hindi po ako nang lalait, there are 100 to 200, pag minsan 300 items pa sa loob ng cabinet. Sabi nila, para mabuhay ng marangal, disente, hindi magarbo, marangal, disente, at karapat-dapat, ilan baro ang kailangan mo? Yung iba nga, tingnan mo yung si Facebook, si Mark Zuckerberg. Di ba yun at yun lang lagi? Gray t-shirt lang. Gray t-shirt lang. Si Bill Gates, yung mga mayayaman, kung titingnan mo, sila yung kaunti ang gamit. Bakit? Yung yaman, hindi para sa gamit. Yung pera, hindi lang para sa gamit. O titingnan mo yung pa yung iba, yung mga mahihirap, hindi na kumakain ng 3 beses ang araw. Hindi po totoo yun. Talagang hindi 3 beses isang araw. 5 beses sa isang araw kung kumakain yan. Diba? Naggawa tayo ng financial literacy sa Payatas. Yung district 2 ng Quezon City na mahirap talaga. Alam mo ilang beses sila kumakain? 5. May almusal, may merienda bago magtanghalian. Tapos tanghalian, maghanap naman, gastusin na naman daw. Dessert pa. May dessert pa. Tapos tanghalian. Tanong, bakit kayo nananghalian? Kasi 12 o'clock na Tapos na yung ronda, yun yung oras, yun yung senyales namin na kakain na Gutom ba kayo kasi kami merienda nyo lang Yung merienda nyo nga, kanin pa Hindi po, pero tanghali na So, anong punto ko? Tingnan mo yung mga mayayaman, anong mga usong diet ngayon? Intermittent, tawag nila, di ba? Kumakain lang 2 beses ang araw. Kumain ka ng todo-todo, pero 2 beses lang isang araw. Ano ang punto natin? Yung minimalism lifestyle. Or yung tamang lifestyle lang, yung payak. Ang ganda sa Tagalog payak na lifestyle. Akala natin kaya hindi tayo nakakaipon dahil ang daming gastusin, hindi tayo nakakatipid dahil tumataas ang presyo ng bilihin. Hindi po. Tingnan nyo po sa sarili nyo kasi tayo ang may control doon sa gagawin natin. Yes, maliit na pera na pumasok. Maliit siya, tayo may control. Tuloy ba yung gastos natin sa tumataas na presyo ng bilihin, inflation? Ayun pa, isang patunay. Sa mga fast food, ano ang number 1 na binibili? Yung French fries. Tinanong bakit French fries? Kasi yun po ang pinakamura doon na para pantawid gutom lang. Yun. Pero yung French fries, pareho dun sa bubuyog tsaka yung payaso na malaki. Nagsusponsor na ba sila sa'yo dito? Hindi pa Kaya hindi natin sila binabanggit. Ito sana pagkakataon nyo. Yung bubuyog nga tsaka yung payaso, alam mo ba sa isang taon, 20 to 50% ang pagtaas ng presyo nun. Hindi natin napapansin na umpisa nung taon, 40 pesos. After 3 months, 42 pesos. Ano na yun? 5% increase. Hindi pa dumadating yung kalahati ng taon, 44 na yun. Nag-10% increase na. Kung yun ang lagi mong binibili, di ba? Tumataas yung gastusin mo. Dapat pagplanuhan natin yung ating mga binibili at baka meron doon na part ng gastos natin na talagang sayang lang talaga yung pera. At pwede nating, kumbaga, natatanda ko nga sabi ni Sir Arman, pag bago mo bili, mamamatay ka ba dyan kung hindi mo bibili? Okay, Sir Arman, maraming salamat sa oras. Salamat. Thank you very much. Okay, maraming salamat si Mr. Arman Benko. Ronda Pilipinas. Oy, happy birthday kay NBA star Jordan Clarkson. That's today, Team Utah Jazz point guard. Sa mga nahihirapang mag-isip ng ihahanda sa paparating yung mga celebrations tulad yung mga birthday na yan, siguradong mabubusog ang inyong mga loved ones sa Komea. Mapa-anniversary, birthday o simpleng merienda, tiyak mabubusog ang buong pamilya sa Komea Bihon, Komea Palabok at Komea Sotangon. Lahat ng selebrasyon ay sasaya basta't busog ang buong pamilya at mga bisita. Ibig kong sabihin, Komea 3Q Beyond, masarap talaga. Ronda Pilipinas. Ready na ba kayo mga ka-Bingo Plus sa ating DWIC Bingo Plus numero panalo?
Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Meron kang chance manalo ng 1,000 pesos, 500 pesos kapag tama ang 5 combinations at another 500 pesos kapag meron kayong Bingo Plus app. Simple lang manalo, kailangan lamang abangan ang 5 letter and number combination sa mga programa ng DWIZ at i-text ang sagot sa 0960-880-6424 kasama ng inyong pangalan / edad / address / 5 combinations of the day. At para sa ating ikalawa, ang combination for today sa letrang I, 29. Abangan mamaya sa Balitang Bayan ng ikatlong kombinasyon. Tandaan, pag bingo sa saya, plus sa panalo! Kung nakalima ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 5 numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ronda Pilipinas. Hoy, magandang araw sa lahat ng mga taga-PCSO. Mga Pilipino nangangailangan ng tulong medikal, sagot po kayo palagi ng PCSO. Narito po ang isang special report. Protektado ang kalusugan ng bawat Pilipino sa ilalim ng Medical Assistance Program ng PCSO. Ayon kay Dr. Pinky Casas, Division Chief ng Charity Assistance Department ng PCSO, na handa silang tumulong sa lahat ng Pilipino na nangangailangan ng tulong medikal. It caters to sa lahat ng individuals who are in medical crisis. Kasi po kahit yung mga middle class, may trabaho, kumikita ng maayos, but when they get sick, naaantala ang lahat. Natitigil ang trabaho, walang income, so paano ang medical bills? Kailangan ng tulong. Marami namang serbisyo ang nasa ilalim ng Medical Assistance Program ng PCSO. Marami po kaming serbisyo. Yun po, unang-una in partnership with PhilHealth, meron po kaming hemodialysis. Pwede po kaming magbigay dyan despite PhilHealth giving 106 sessions. Kung magkukulang po, kasi nagkukulang po yan kung na-hospital, nagkakasakit ang pasyente. So we provide for the rest. Ngayon, meron din po kami yung Epoetin, which ang alam ko po ay PCSO lang na nagko-cover, hindi po ito kino-cover ng PhilHealth. Ito po yung gamot na in-injection habang nagda-dialysis. Yung other specialty medicines, meron po kami noon para sa mga hemophilia, yung mga rare diseases, yung mga psoriasis, mga arthritis, yung mga ganun po. We have those. Meron din mo kami, syempre, pag na-hospital, doon mo kami patok Yung pag na-confine, kulang ang pambayad, meron po kami gano'n. Meron po kami chemotherapy. Syempre, kailangan po yun. Nagbibigay din po kami para sa mga diagnostic exams, kumukha ng PET scan, CT scans, yung mga ganun po. At nagkakaroon din po kami ng mga implants, yung mga nilalagay sa puso, yung mga ganon. Yung valves po, yung sa mga stents, sa mga... At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. At samantala, pinarangalan ng sa Asia Golden Icon Awards si ALC Group of Companies Chairman D. Edgar A. Cabangon bilang reputable icon in business governance. Bilang chairman ng ALC Group, naging instrumento si Boss Edgar sa pagtatakda ng mga patakaran, direksyon at paggabay sa tagumpay ng kanyang mga kumpanya. Ayon po kay Boss Diak, ang mga prinsipyong gumagabay sa kanya sa tagumpay ay nagmula sa kanyang amang si Ambassador Antonio
Cabangon Chua na siyang nagturo at naghubog sa kanya na maging leader ng iba't ibang negosyo. Taos-puso ring nagpapasalamat si Chairman Cabangon sa mga empleyado ng ALC at iginiit ang kanyang karangalan ay kolektibong tagumpay na ginawang posible sa pamamagitan ng dedikasyon at suporta ng bawat empleyado. Nabatid na kinilala ng Asia's Golden Icon Awards ang mga individual na nakamit ang mga entity ng negosyo na gumawa ng makabuluhang epekto sa kanilang mga komunidad at nagpapakita ng kahusayan sa kani-kanilang larangan. Ronda Pilipinas! Samantala sa balitang sports, 5 Pilipinong boksingero sasabak na sa 2024 Paris Olympics. Showbiz o sports news mula kay Daryl Justin. Dunang palakasan ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Puspusan na ang paghahanda ng mga atletang Pilipino na sasabak at susubukan muling mag-uwi ng prestiyosong gintong medalya sa darating na 2024 Summer Olympic Games sa Paris, France. Sa larangan ng boxing, mayroon ng 5 Pilipinong nakapasok sa qualifying matches at nakakuha na ng kanilang golden ticket sa Summer Games. Una, si Carlo Paalam, silver medalist noong 2020 Tokyo Olympics. Kasama din niya nasasabak ang kapwa silver medalist na si Neshti Petesio, bronze medalist Yumir Marshall, Ira Villegas at Hergy Bakyadan. Ngayong may 5 boksingerong sasabak, may mataas na tsansa ang ating bansa na mag-uwi ng ikalawang Olympic gold medal sa kasaysayan ng ating bansa na nagsimulang sumali noong 1924. Ang 2024 Summer Olympic Games sa Paris, France ay gaganapin sa Hulyo 26 hanggang Agosto 11. Patibay Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Bago tayo magpaalam, happy birthday muna kay Patrol 5 Aya Yupanco ng DWIZ. Happy birthday, Kuya Aya. Happy birthday din kay Pangga Nika ng DWIZ at Aliw Channel 23 Pangga Nika. Si Pangga Nika. Ayan. happy birthday sa inyong lahat. Antabayan na po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang inyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas.